Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. I'm happy that you came with me, but at the same time, I feel guilty. Hindi man na kita na ipagpaalam sa mga magulang mo. Wika ni Jonas kay Mindy habang nakahilig ito sa dibdib niya. Kasalukuyan silang nasa eroplano patungo sa Spain. Ang simpleng pagbibiro niya ay tinutuon nito. Sumama nga sa kanya si Mindy para sa 2 linggong bakasyon. So much for being my responsible boyfriend. Huwag mo nang isipin ang tungkol doon, okay? Pinayagan naman ako, kahit ako lang ang nagpaalam eh. Iyon na lang ang mahalaga. Bumuntong hininga siya. Tama si Mindy at pinagkakatiwalaan niyang hindi naman ito nagsisinungaling sa pagsasabing pumayag ang mga magulang nito na hindi niya naisip na maaaring maging posible iyon. He knew how strict her parents could be. Alam din niya na kahit overnight events nga ay hindi ito pinapayagan. Ang bakasyon pa nga kaya na iyon. Nakapagtataka. Pero hindi si Mindy ang tipo na magre-rebelde sa mga magulang nito at maglalayas para lang makasama sa isang gala. She had always been a good girl. Pinagkakatiwalaan niya ito. Walang mangyayaring masama kung hindi ka man nakapagpaalam sa kanila at ako na lang ang nagpapaalam. Ang bilin lang naman nila sa akin ay ingatan kong sarili ko eh. Pero alam ko naman na kahit hindi ko sundin iyon, nandyan ka palagi sa tabi ko para ikaw mismo ang gumawa nun para sa akin. Nakangiti pang wika nito, saka lalo nagsumiksik sa kanya. Nawala lahat ng sama na nararamdaman ni Jonas dahil sa ginawa ng nobya. Nararamdaman niya na tila may kakaiba rito nitong nakaraan. Sweet si Mindy, pero ngayon ay tila naging extra sweet ito. Iniisip na lang niya na dahil iyon sa gusto nito makabawi sa kanya. Dinamdam din siguro nito na nagalit siya. Kaya ginagawa ang lahat ng bagay para maging masaya siya. Naitagumpay naman si Mindy. Masayang masaya siya na ngayon ay makakanya niyang gumugol ng 2 linggo na kasama ang nobya. Pumayag din ito na ipakilala niya sa mama niya. Hindi pa man sila legal sa mga magulang nito, masaya na siya na kahit sa parte niya ay kaya nang gawing legal ang relasyon nila. Niyakap ni Jonas si Mindy. He felt more than content when he did that. Nahihiling niya na sana ay panghabang buhay na magawa iyon sa nobya. Kung sana nga lang ay pumayag na ito magpakasal sa kanya, maaring mawala ang mga insecurities niya. Pero ayaw rin niya maging unfair dahil hindi pa ito handa. Pasasayahin na lang niyang sarili sa mumunting ginagawa nito para makabawi sa kanya. Nakaramdam si Mindy na matinding kasiyahan habang tinutulungan niya si Jonas na mag-ayos ng isusuot para sa trabaho nito ngayong araw. Kahit naman kasi sumama siya sa Spain ay hindi rin ito maaring baliwalain ang responsibilidad. Naging mahaba na ang mahigpit sa 3 buwan na bakasyon ni Jonas sa hospital. Naintindihan naman niya iyon. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mapasaya si Jonas at nasa pareho silang lugar at araw-araw pa rin naman sila na magkasama. Ang gwapo-gwapo talaga na favorite doctor ko. Nakangiting wika pa niya sa nobyo at pinisel ang mga pisngi nito. Sa halip na mapasimangot ay ngumiti pa si Jonas. Mukhang gusto nito na ginagawa niya iyon, parang binibaby. Pagkatapos sa paglalambing ay kinuha niya ang doctor's coat ng nobyo na siya pa ang nagpresinta magplansya kahit maraming katulong ang mga ito sa mansyon sa Spain. Isuot mo na ito para complete outfit ka na sa pagiging doctor, wika niya at inabot ang doctor's coat. Akamang tutulungan niya si Jonas na magsuot niyon nang patiligin siya nito. Hep, mamaya na, baka magusot, ikaw pa naman ang nagplansya nito. Okay, wika niya, saka inilagay ulit sa hanger ang damit. Pagkatapos niyang ayusin ang damit na nakahanger, ay kinuha na iyon ni Jonas. Sabay sila naglakad patungo sa garden kung nasaan ang mama ng nobyo na si Dr. Elvira. Kahit ilang araw pa lang na nananatili sa Spain, ay naging pamilyar na siya sa rutinang ginang. Hilig nitong gugulin ng umaga sa hardin. Dahil ayon sa kwento ni Jonas, inare-relax daw ito kapag tinitignan ang mga tanim na halaman. Minsan din daw, sa kabila na naka-wheelchair na lagay, nakikialam din daw ang ina ng nobyo sa garden. Teka lang pala,
May kukunin lang ako sa kusina. Mauna ka na pumunta kay mama. Susunod na lang ako. Wika niya at nagpunta sa kusina. Maagang gumising si Mindy para magluto ng almusal. Sa pagluluto ng almusal, isinabay na rin niya ang magiging baon ni Jonas para sa lunch nito mamaya. Kahit may katulong din na i-charge doon, sinadya niya iyon. Gusto niyang pagsilbihan si Jonas at lahat naman ng pagod ay nababayaran tuwing makikita nagniningning ang mga mata ng nobyo sa appreciation sa mga ginagawa niya. Ginawa ni Mindy ang lahat ng iyon dahil nararapat iyon para kay Jonas. Sa 3 taong relasyon nila ay marami siya naging pagkukulang rito. Gusto niya makabawi sa lahat ng iyon. Kahit medyo huli na at iiwan na niya ito, magiging masaya siya na isipin na lahat ng mga ganoon gawain ay una niyang nagawa sa taong pinakamamahal. Pagbalik sa garden, itbitbit niya ang baon ni Jonas. Inahitid niya si Jonas papunta sa garahe kasama ang mama nito. Siya rin ang nagpresenta magtulak ng wheelchair ng ginang at hindi ito umangal kahit may private nurse ito para gawin iyon. Ibinigay niya kay Jonas ang inihandang baon bago ito sumakay ng kotse. Lalo nagningning ang mga mata ng nobyo sa tuwa dahil sa ginawa niya. Hindi ko inaasahan ito, but nevertheless, thank you so much, mi amor. Ngumiti siya. It's my honor to do this for you, mi amor. Sinubukan niya magkaroon ng Spanish accent na sabihin iyon. Natawa si Jonas, saka hinalikan siya sa noo at pagkatapos ay sa mga labi. I love you. I love you too. Ngingiti-ngiti at puno rin ng pagmamahal na sabi niya. Hanggang ngayon ay ganoon pa rin na pagsasabihan ng pag-ibig nila sa isa't isa. Pagkatapos sa paglalamping sa kanya, isa-ina naman nagpaalam ang nobyo. Sabay nilang kinawayan ni Dr. Elvira si Jonas nang umalis ito. Nang matapos ang pagpapaalam, ay malayo-layo na rin ang sasakyan ni Jonas ay napansin niyang titig na titig ang ginang sa kanya. Nang ipakilala si Mindy ni Jonas sa ina, ay nag-insist agad ang huli na mama na rin ang itawag niya rito. Madalas ay kwento sa kanya ni Jonas ang nag-ampong doktora at base sa mga kwento ng nobyo ay tila napakabait nito. Hindi naman siya nagkamali ng hinala. My iho really loves you, na mula ang mukha ni Mindy sa papuri. Alam naman niya iyon at ramdam na ramdam, pero mas nakakatuwa palang isipin na may iba pa nagsasabi ng ganoong honor sa iyo. At masaya ako na nakikita ko na mahal mo rin siya. Nakangiti pang sabi ni Dr. Elvira. I really do love him, Mama. Nakangiti rin na sabi niya. Gusto niyo po ba na ipasyal ko muna kayo dito sa garden? Nalaman ni Mindy na kapag walang pasok si Jonas, ay madalas ay ginagala nitong ina sa hardin. Gusto rin niya na gawin iyon para sa ginang. Alam niya na malaking kamalian ang ilapit niya ang sarili sa ina ng nobyo dahil hindi magtatagal ay kailangan din niya saktan ito at si Jonas. But it seemed like it was the right thing to do. Malaking bahagi ng sarili niya ang may gusto na makasama pa ito at hindi niya maiwasan na makinig doon. Hindi lingid sa kaalaman ni Mindy ay nakaraan ni Jonas. Kahit inampon lang ito ng dating doktora, pero binusog nito si Jonas ng ganoong pagmamahal. Mahal na mahal ni Jonas ang ina at gusto ni Mindy na magpakita rin ng kabutihan upang maging bayad sa magandang buhay na ibinigay nito sa kanyang nobyo. Pumayag si Dr. Elvira na ipasyal niya ito sa magandang hardin ng mansyon. Hindi niya mapigilan na humanga sa magandang itsura niyon. Lalo na at hindi napigil ang ginang sa pagkukwento sa ipinagmamalaki nitong hardin. Bahagyang hirap magsalita si Dr. Elvira, pero kahit ganoon ay giliw na giliw ito nagbigay ng kaalaman sa kanya tungkol sa mga halaman na naroroon. Giliw na giliw rin si Mindy na makinig sa mga kwentong ito. Magkatulong kami ni Jonas sa pagtatanim ng punong ito. Pagkukwento ni Dr. Elvira, nang makarating nila ang halos dulong bahagi ng hardin, tiningnan ni Mindy ang puno. Napakalaki niyon, kaya niya pumusta na bata pa si Jonas nang tinulungan nitong ina na itanim iyon. Ang laki nito, hindi niya napigilan na magkomento. Yes, kagaya ng pag-ibig niya sa'yo. Panunukso pa rin ang ginang. Napapansin ni Mindy na kanina pa ibinibida ni Dr. Elvira ang nakikitang pagmamahalan sa pagitan nila ni Jonas. At sa inyo din po, Mama, alam na alam ko po na mahal kayo ni Jonas. Kayang mamuhay ni Jonas sa Pilipinas para palagi sila magkasama, pero nanatili ito sa Spain dahil na rin sa ina. Kagaya niya, sobra rin ang pagmamahal ni Jonas sa pamilya nito. He's such a wonderful boy to say those words to you. I love him so much too. He was the best child every parent could ever dream of. He's determined, responsible, a gentleman.
I couldn't ask for more. He deserves everything that is beautiful in this world, and he deserves this wonderful emotion I see in you. Great love. Nangangarap pa ng wika nito. Gustong ngumiti ni Mindy, pero gaano man kaganda ang sinabi ng ginang, ay hindi maiwasan na masundot ang konsensya niya. Tama ito. Nararapat nga para kay Jonas ang lahat ng magagandang bagay sa mundo. He had a good and amazing heart. Puro ang pagmamahal nito, hindi kagaya na kanya. Mahal niya si Jonas, pero kailangan din niyang saktan ito sa huli. Did he really deserve someone like her? Sapat bang lahat na ipinakita niya rito? Samantalang iiwan din naman niya ito sa huli. Ginagap ni Dr. Elvira ang kamay niya. Ipangako mo sa akin, iha, na mamahalin mo ang aking anak hanggang sa dulo. Nakikita ko kung gaano siya kasaya sa'yo. Pwede ka bang mangako sa akin, iha? I hope you can. I see how much you love him too. Kung tutuusin, ay hindi naman mahirap ang gusto ng ina ni Jonas. Ilang taon na niyang minamahal ang nobyo at wala na siyang iba pang nakikitang mamahalin kung hindi ito lang. Gusto niyang makita rin panghabang buhay ang saya sa mga mata nito. Pero alam niyang hindi pwede. Matagal na siya naipangako sa iba. Pero kaya ba niyang tanggalin na lang basta ang saya at pag-asa sa mga mata ng ginang kung sasabihin niya rito ang totoo? It would hurt a lot. Of course I will. I promise. Pagpapanatag niya kay Dr. Elvira. Alam ni Mindy na kaya niya may papangako na mamahalin panghabang buhay si Jonas. Ang hindi lang niya kaya ay ipakita sa binata ang pagmamahal niya habang buhay. Time flies so fast when you're having fun. Umaakma mga salitang iyon sa nangyayari sa nagdaang araw sa buhay ni Mindy. She did have the best time of her life in Jonas' arms and in the shelter of his family. But the good things always come to an end. Sa kabila ng pagiging abala ni Jonas sa trabaho, ay hindi pa rin ito nawawala ng oras para sa kanya. Madalas ay maaga nitong tinatapos ang trabaho para itour naman siya sa Barcelona, ang city sa Spain kung saan ito nakatira. Isinama siya nito sa isang tourist attraction doon, kagaya na lang ng pinakamalaking Roman Catholic Church sa Barcelona na Sagrada Familia. Pagkatapos pumunta sa isa sa mga pinakabinibisitang lugar sa Barcelona, ay iginala siya ng nobyo sa iba't ibang parte doon. Nakapaglakad siya sa La Rambla, na ayon kay Jonas, ay kahit simple street lang ay kinukonsider din na tourist attraction sa lugar. Mindy could not agree more. Hindi man iyong kaganda, ay tila napakasarap maglakad doon at i-enjoy ang human heartbeat ng Barcelona. Pero ang pinakanagustuhan talaga niya sa syudad na kinalikihan ni Jonas ay ang Magic Fountain Show, o mas kilala sa Spain bilang The Font Magica Fountain. Kung tutuusin ay simpleng fountain lang iyon, pero may kakaibang naramdaman si Mindy sa pagtingin doon. Tila may mahika na maranasan ang magandang pagtatanghal ng tubig, ilaw at musika. Hindi naman minsan na nakakita siya ng ganoong klase ng fountain. Nakarating na siya sa Las Vegas at napanood rin niya ang magandang dancing fountain lights ay musical show doon. Pero kakaibang dating sa kanya ng fountain show na iyon. Naiisip lang ni Mindy na kaya siguro ay dahil na rin kasama niya si Jonas. Kaya sarap panoorin ang magagandang tanawin kapag pakiramdam mo ay mahika talaga ang paligid dahil kasama mo ang pinakamamahal mo. Pero lahat ay may katapusan. Malapit na matapos ang 2 linggong mahika ni Mindy. Malapit na niyang iwan si Jonas. Day off ni Jonas sa huling araw ng bakasyon ni Mindy sa Spain. Dahil ang purpose naman ng pagpunta niya sa Spain ay para magkasama silang dalawa, ay ginugol nila iyon na sila lang dalawa. Lumipad sila patungo sa Ibiza, Spain, na isa sa mga matagal na niyang pangarap na puntahan mula bata pa siya. Ang Ibiza, Spain, ang isa sa paborito nightlife playground sa Europe. Maaring marami ang magtataka na isa iyon sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Pero dahil isang babae na hindi gaano nakararanas ng kalayaan, ay nasasabik siya sa mga ganoong klase ng lugar. Isama pa na madalas din niya nakikita na mag-DJ sa lugar ang isa sa mga iniidolong tao na si Paris Hilton. But Mindy was not only interested in Ibiza for its nightlife, it was also about its beautiful beaches. Gusto niya maranasan ng boat cruise at ang panoorin ng perfect sundown setting doon. Hindi naman siya binigo ni Jonas at ng Ibiza. She had the happiest time in Ibiza. Nabisita nila ang ilan sa mga tagong coves at beaches sa isang mellow na isla na talaga namang kahanga-hanga ang pagkaasul ng tubig. Napaka-romantic din ang sunset habang pinapanood nila iyon sa beach malapit sa hotel kung saan sila nag-check-in. Nang magabi na ay nagpunta sila ni Jet sa beach bar. Pakiramdam ni Mindy ay malayang malaya siya habang magkasabay sila nagsasayaw ni Jonas sa musika na naroroon.
Wala man si Paris Hilton sa lugar para mag-DJ, masaya naman siya na nakikita na kagaya niya ay masaya rin si Jonas. Extra package nga dahil magaling si Jonas sa sumayaw. Agaw atensyon pa ito sa bar dahil doon, and Mindy could not help but be proud of her boyfriend. I love you, I love you, I love you. Paulit-ulit na bigkas ni Mindy nang maramdamang tila nahihilo na siya. Dahil nagbar sila ay hindi maiiwasan na mapainom siya ng alkohol. Kaunti lang naman ang nainom pero ang lakas ng tama na iyon sa kanya. Siguro ay dahil na rin iyon sa unang beses niya. Maingay palang girlfriend ko kapag nakakainom. Ngingiting-ngiting wika naman ni Jonas habang inaalalayan siya na maglakad. Pabalik na sila sa hotel pagkatapos ng party. Bakit ganun ang sagot mo? Di ba dapat may katugon ng I love you ko? Kunwari ay nagtatampo pang sabi niya. Pinisil nitong ilong niya. Kailangan ba palagi? Nasanay ako na ganoon ka eh. Baka mamaya, kaya pala hindi mo sinabi ay dahil nawalan ka na ng amor sa akin. Ang daming babae na humahanga sa'yo sa bar kanina. Natawa si Jonas at pagkatapos ay lalong hinigpitan na pagkakaakbay nila para na rin sila magkayakap habang naglalakad. If I were attracted to any one of them, hindi na sana kita sinamahan pa sa pagbalik sa hotel. I still could have parted with them and just left you behind. Pero nasaan ako? Nasa tabi mo ko. Don't ever doubt my love for you, mi amor, because it will never fade. Sapat na mga salitang iyon ni Jonas para kumalma ang irasyonal na bahagi ng utak ni Mindy. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sa hotel room nila. Iginiit ni Jonas na 2 room ang kunin nila. Hindi kailanman gusto ni Jonas na magpa sa kanya. He had always been a true gentleman. Pero sinabi niya na natatakot siya mag-isa kaya pumayag din ito sa huli. Napagkasunduan nila na siya ang matutulog sa kama at ito ang nasa couch. Pagdating sa hotel room ay napahiga agad si Mindy sa kama dahil sa nararamdamang hilo. Dahil naintindihan ni Jonas ang lagay niya, ay ito na ang nag-asikaso ng mga kailangan niyang gamitin bago matulog. Pinainom din siya nito ng kape para pampahulas sa nararamdaman. Feeling better? Wika ni Jonas ilang sandali pagkatapos niyang uminom ng kape. Tumango si Mindy saka lumapit sa nobyo. Iyon ang huling gabi na makakasama niya ito, hindi lang para sa taon o sa lugar na iyon kundi habang buhay. Hindi niya gustong isipin dahil kagaya ng dati ay ayaw pa rin niyang mabuhay sa realidad. Gusto niya mabuhay sa pantasya at iyon ay si Jonas. Kailangan na niyang sulitin ang nalalabing oras na kasama ito. Hinawakan ni Mindy ang mukha ni Jonas. Dahan-dahan niyang inilapit ang mga labi sa mga labi nito. Their lips met. Hindi naman siya nabigo sa pagtugon ni Jonas sa halik niya. Kadalasan, kapag naghahalikan sila ni Jonas, ay siyang unang lumalayo. Pero sa pagkakataong iyon, ay siya ang nagpalalim lalo ng mga halik kay Jonas, exploring more of him. Naramdaman niya na napaungol ito sa ginawa niya. Ungol na tila nagpoprotesta, pero ungol din na nagsasabi na gustuhan nito ang ibinigay niyang halik. Itinaas ni Mindy lalo ang mga kamay at ipinulupot iyon sa leeg ni Jonas nang maangkin ang mga labi nito. The simple meeting of their lips became intense. Kung dati-rate ay gusto niya ang mga gentle na halik ni Jonas, ngayon inatuklasan na mas gusto niya ang klase ng halik na ibinabalik nito sa kanya. They were kissing passionately now. It was intense and wild, and she knew the desire was already starting to fire both of them up, lalo na sa kanya. No regrets, iyon ang iniisip ni Mindy habang nagtatagal ang halikan nila ni Jonas. Nagsisimula na rin na gumalaw ang mga kamay nito at sa halip na pigilan ay libreng ibinigay niya ang sarili. Gusto niya iyon. Gusto niya na tila nawawala ng kontrol ang disiplinadong si Jonas. Gusto niyang pakiramdam na naglalandas ang mga kamay nito sa iba't ibang parte ng katawan niya. Pero ang pinakagusto niya ay kung gaano kalakas na naririnig ang tibok ng puso nila dahil sa mainit na karanasan na iyon. One night of passion. Iyon talagang gusto ni Mindy kung bakit pinilit niya si Jonas na huwag sila maghiwalay sa kwarto nito. Gusto niyang ibigay ang sarili sa mahal niya bago ibigay iyon sa iba. Alam niya na magiging unfair siya para kay Jervy, pero ayaw naman niya na maging unfair sa sarili. Gusto niyang gawin ang gusto kahit gusto niya mapasaya si Jonas.
Bahala na, papaano kung ano mangyari pagkatapos. She wanted to be selfish tonight. Naramdaman ni Mindy na dahan-dahang lumapat ang likod sa kama dahil na rin sa kakaibang kilos nilang dalawa. Nakapatong na si Jonas sa kanya. They still were kissing each other eagerly when Jet suddenly stopped. "You are driving me crazy, mi amor," he said in between breaths. Naging mapanukso ang ngiting lumabas sa mga labi ni Mindy. Masama ba yun? Matapang tinitigan siya ni Jonas. Ilang sandali rin na nakatitig ito sa kanya. Pagkatapos ay umiling. "I can't believe we could reach a point like this. It's so bold." Putol niya sa sasabihin nito. "But I love it, Jonas." Nakita niya na napalunok ito. "I love it too, Mindy. I won't deny it. But we can't do this." Kumunot ang noo niya. "At bakit? We are not like this." Isa pa, napaka-inosente mo pa. "I respect you. I love you. Pero hindi pa tayo kasal para gawin natin ang bagay na ito." Huminga si Jonas ng malalim at takbang aalis sa pagkakapatong sa kanya nang hawakan niya ito. "No, I want you, Jonas. Don't ruin this night. Just kiss me." Mindy, nag-aalinlangan pa ng wika nito. Napansin niya ang butil ng pawis na nag-umpisang lumabas sa mukha nito. "I want you. I love you so much, Jonas. I promise. No regrets tomorrow." Nang hindi tumugon si Jonas, ay si Mindy na ang gumawa ulit ng pagkilos. Kinuha niya ang mukha nito at saka hinalikan ulit ang nobyo. Sa pagkakataong iyon ay hindi na pumalag si Jonas. Pakiramdam ni Mindy ay nabuo ang pagkatao niya na maangkin siya ng nobyo. Napaiyak siya, hindi dahil sa nasaktan, pero iyon ay dahil napakaganda niyon. At ang gabing pinagsaluhan nila ngayon ay ang nag-iisang gabi na pagayamanin nila sa isip habang buhay. Gustong isipin ni Jonas na kaya pakiramdam niya ay sobrang emosyonal ngayong paalis sa si Mindy ay dahil masyado siya naging attached sa nobya sa mga nakalipas na linggo. Sa tuwina naman ay nalulungkot siya, pero ngayon ay parang naiiyak siya. Palagi kasing nasa isip niya noon na magkikita pa sila muli ni Mindy kapag aalis siya. Hindi niya gustong pakiramdam na matagal uli sila makikita pagkatapos ng espesyal na nangyari sa kanila sa Ibiza. Pero lalong hindi rin niya gusto ang pakiramdam nang makita ang itsura ni Mindy habang hinahatid siya nito sa airport. Tumutulo na ang luha nito. Ayaw niyang makita na nagkakaganoon si Mindy. Siguro ay isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit tila naninikip ang lalamunan niya. "Don't get so emotional, mi amor. Makikita pa naman ulit tayo, hindi ba?" Hindi sumagot si Mindy sa sinabi niya at niyakap lang siya. "I'm going to miss you so much, Jonas." I know, and I'm already missing you. Pero pangako ko sa'yo, after 3 months, I'll visit you in the Philippines again. Magkakasama ulit tayo ulit. Madalas ay kada 6 na buwan siya bumibisita sa Pilipinas. Pero sa kalagayan nila ngayon ng nobya ay tingin niya ay hindi nakakayanin pa ang ganoon katagal bago ito muling makita. Ramdam niya na may malaking nagbago sa kanya dahil sa pagbibigay ni Mindy ng sarili sa Ibiza. Hindi tumugon si Mindy sa sinabi niya. Sa halip ay pinakatitigan lang ang mukha niya na para bang kailangan nito iyong pag-aralan na mabuti. Hindi sigurado ni Jonas pero nawiwirduhan siya sa kinikilos sa nobya ngayon. Naging malaki ang pagbabago ni Mindy sa nagdaang mga linggo. Hindi naman sa nagre-reklamo siya. Sa totoo lang ay gusto niya ang naging mas malambing pa na ugali nito. Hindi lang talaga niya maiwasan na magtaka kung bakit tila may kakaiba. Somehow din ay nababahala siya. "Always remember that I love you, Jonas. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. You will be my only one." Hinalikan niya ang noo at pinisel ang magkahugpong nila mga kamay. "And you'll be my only one too forever. You'll always be the love of my life. I love you." Sa pagbanggit ng mga salita ay maisang luha rin na pumatak na mula sa mga mata niya. Hindi na niya napigilan ang emosyon. Mamimiss talaga niya ang nobya. "I love you." Madamdamin ding wika nito. "Take care of yourself, my love, and goodbye." Natigilan si Jonah sa sinabi ni Mindy. Kumunot ang noo niya. Nakalimutan mo na ba? We never say goodbye to each other." Naniniwala tayong dalawa sa sinabi ni Peter Pan sa kwento niya. Never say goodbye because goodbye means going away and going away means forgetting. I will never forget you, Mindy. I'm sorry, nakalimutan ko. It should be, I'll see you.
Ngumiti siya at pinahid ng daliri ang tumutulong luha sa pisngi nito. I'll see you soon too. So hush now, alright? We'll still see each other. We will be together. We will still be all forever. Ngumiti lang ulit si Mindy at sa huling pagkakataon ay hinalikan at niyakap siya. Pagkatapos ay tinawag ng flight nito kaya kinailangan ng tumigil at lumayo sa kanya. Hindi madali para kay Jonas na panoorin ang pagtalikod at paglayo ni Mindy. But he knew he has to endure the pain. Darating din ang panahon na hindi na talaga sila magkakahiwalay. Masakit na makita itong lumayo at umalis. Masakit din isipin na hindi pa nito kayang i-commit husto na ang sarili sa kanya para hindi na talaga sila magkalayo. Pero kahit ano pa man na sakit iyon, titiisin niya iyon. Mindy was his happiness, and even if she has the source of his pain most of the time, it would always be alright because she was the kind of pain that he would never give up. 1 week later, hindi alam ni Mindy kung dahil lang ba sa sobrang namimiss na si Jonas kaya naiisip na tila may pagkakahawig ito at si Jervy. Kasalukuyan siya nakikipag-dinner kay Jervy kaya malaya niya natitigan ang pagmumukha nito. Kahit kasi ilang beses na sila nagkita ay ngayon lang niya iyon nagawa. 5 araw pagkatapos makauwi ni Mindy galing Spain ay nasunod ang gusto ng kanyang ama. Sa isang simpleng dinner ay doon pinag-usapan ang tungkol sa pakikipagsundo sa kanya at kay Jervy. Masakit para kay Mindy na mangyari iyon. Pero kailangan niyang sumunod sa mga magulang. Noon pa man ay inaasahan na niya na darating araw na iyon. Kaya kahit hindi mapigilan ang damdamin ay tinitikis niya iyon. Wala naman naging problema sa bahagi ng pamilya ni Jervy at pati na rin sa mismong lalaki. Mukhang matagal na rin inihanda ng lalaki ang sarili para sa kanya na pagkasunduan sa hapunan na 3 buwan mula noon ay ikakasal sila ni Jervy. So technically ay fiancé na niya ito ngayon. Dahil gusto ng mga magulang niya at pati na rin ni Jervy na magkakilala muna sila ng husto bago ikasal ay niyaya siya nitong lumabas. So far ay wala pa namang problema si Mindy kay Jervy. Mabait ito at makwento rin. Kaya lang ay wala talaga siyang kahit anong mabigyan ng interes sa mga sinasabi nito. Pakiramdam niya kasi habang nagsasalita si Jervy ay may taglay itong kayabangan. Panay achievements nito ang ibinibida sa kanya. At sa halip na magustuhan iyon, ay nato-turn off siya. Nayayabangan kasi siya. Lalo na, at panay ganoon lang sinasabi nito. Hindi naman niya masisisi si Jervy na may ganoon itong ugali dahil ganoon naman palagi ang mga politiko, hindi ba? Kagaya ng ama ni Jervy, ay isa na rin politiko ngayon si Jervy. Noong nakaraang eleksyon, ay nanalo ito bilang konsehal ng bayan nila. Gusto rin na intindihin ni Mindy ang sitwasyon ni Jervy. Hindi man lang alam ng lahat ay hindi naman sikreto sa kanyang pamilya ang tunay na pagkatao nito. Ampon lang si Jervy ng mga magulang at dahil siguro doon ay nasana ito na mag-please ng mga tao dahil marahil ay ganoon din ang ginagawa nito sa mga magulang para mahalin ng mga ito. Hindi ba? At ganoon naman madalas ang mga ampon dahil hindi kadugo ay natatakot din siguro si Jervy noon na kapag hindi sinunod ang gusto ng mga magulang ay maaring saktan o ipagtabuyan ng mga ito ang lalaki. And knowing Jervy's parents, hindi nga malabo iyon. Ilang beses nang nakita ni Mindy ang mga magulang ni Jervy at mayroong intimidating na pakiramdam kapag nasa paligid ang mga ito. Kaya rin siguro ginagawa ni Jervy ang lahat para kumuha ng matataas sa achievements para mapahanga mga magulang. Madalas ay tangulang ginagawa niya sa kwento ni Jervy. Wala siyang magustuhan sa kahit anong sinasabi nito kaya ganoon na lang ang nangyayari. Pero dahil magkasama sila ngayon ay hindi naman maaari ang mga sinasabi lang nito ang madigest niya. Magkaharap sila kaya may buong tanaw siya sa itsura nito. Gwapo si Jervy at kagaya nga ng inisip kanina ay para may pagkakahawig ito at ang dating nobyo. Kayong manggilang kulay ni Jervy at may pagkamupte si Jonas pero ang hugis ng mga mata, ilong at labi ay tila pareho. Ilang beses na niyang tinatanong ang sarili kung naghahalusinit nga lang ba siya kung bakit ganoon ang nararamdaman. Iniisip pa niya na sana'y si Jonas na lang si Jervy. Maaari, miss na niya ang nobyo at kung pwede nga lang ay ito na nasa sitwasyon ngayon ni Jervy. May problema ba Mindy? Wika ni Jervy nang mapansin tila natutulala na siya rito. Iniisip pa rin kasi niya ang tungkol sa pagkakahawig nito at ni Jonas. Ha? Wala naman. Siyempre ay pagkukunwari niya.
Umisi si Jervy. You keep looking at me. May dumi ba ako sa mukha o namula ang mukha ni Mindy? Hindi dahil sa kinikilig. Iyon ay dahil sa naiinis sa naiisip na iniisip ni Jervy sa kanya. Akala ba nito ay nagagapuhan siya dito at kinikilig ngayong magkasama sila kaya nagkakaganoon siya? Gwapo man si Jervy at kahit kamukha ni Jonas ay wala siyang pakialam doon. Para sa kanya ay nag-iisa lang si Jonas. Iba ang damdamin na ibinibigay nito sa kanya. Kakaiba sa kahit sino pa man na lalaki na nakilala niya. You look lovelier when you blush. Maswerte talaga ako na mapapangasawa kita. Hinawakan pa ni Jervy ang mga kamay niya. Gusto niyang hilahin iyon palayo pero dahil alam na magiging masaya iyon ay hindi niya ginawa. After all, dapat ay masanay na siya roon kahit na ba napakahirap tikisin ang discomfort na nararamdaman. Laking pasalamat ni Mindy na ilang sandali pagkatapos niyon ay nakatanggap ng tawag si Jervy at kailangan na nilang tapusin ang dinner dahil kailangan nitong puntahan iyon. Ngunit sa kabila niyon ay nag-insist ang lalaki na ihahatid pa raw siya pa uwi. Pumayag naman siya. Kwento pa rin ang kwento si Jervy habang nasa biyahe sila pa uwi. Pero kagaya noong una ay hindi pa rin siya nagkaka-interes. Mas nanaig pa rin sa isip niya na pinagdadaanan ng tungkol sa kanila ni Jonas sa kabila nila ngayon. Sa kabila na ilang beses na pagkausap sa kanya ni Jonas, mula na magkahiwalay sila ay hindi sinagot ni Mindy ang mga iyon. Sobrang nasasaktan siya at alam din niya na ginagawa iyon ng mali. Ngunit nahihirapan siyang harapin ang realidad ng buhay niya. Natatakot siya. Nagawa naman niyang sabihin ang dahilan kung bakit pinanlamigan niya ito pero nagpalipas muna siya ng mga araw. Nang araw na opisyal na pinagkasundo na sila ni Jervy ay saka siya nag-email kay Jonas at sinabi na kikipaghiwalay na siya. Nararapat si Jonas para sa isang paliwanag. Maliwanag iyon para kay Mindy pero hindi niya alam kung paano sasabihin iyon. Makalipas ang ilang tawag, texts at email na natanggap kay Jonas, inapagpasyahan din niya na sabihin na gusto na niya makipaghiwalay. Hindi niya sinabi ang dahilan at inaasahan na aanihin niya ang galit ni Jonas dahil doon. Ngunit sa halip ay wala siya narinig mula sa nobyo. Kinakabahan si Mindy kung anong maaring gawin ng nobyo pero hindi niya inasahan ang kilos sa ginawa nito. Alam niya na gusto palaging ayusin ni Jonas ang mga mali. Gusto nito na palaging ginagawang tama ang mga bagay-bagay. Pero bakit parang sumuko agad ito sa kanya? Kung tutuusin ay dapat na ikatuwa niya iyon. Ang pinakahuling kailangan niya ay ang makialam si Jonas. Kaya nga ayaw niyang malaman nito ang buong sekreto niya. Ayaw niya ng gulo kahit na ba alam na sa una pa lamang ay pumasok na siya sa gulo ng minahal ang binata. It was a forbidden love. Lahat ng ganoong klaseng pagmamahal ay wala nagtatagumpay. Kung mayroon man, malaking gulo ang nangyayari. Sanay si Mindy sa tahimik at mapayapang buhay. Hindi niya kayang i-rest na magkaroon ng gulo. Sabihin ng mahina siya, pero pinapahalagahan lang niya ang kanyang pamilya. Kaya niyang tikisin ang kasiyahan para sa ikabubuti ng pamilya. She just felt sorry for Jonas. Hindi man niya gustong saktan ito, ay kailangan niyang gawin iyon. Nagpasalamat si Mindy kay Jonas nang maihatid siya nito. Ibinaba na lang siya ng binata sa tapat ng gate ng bahay nila. Hindi na ito bumaba pa dahil na rin sa pagmamadali. He kissed her goodnight and drove away. Hinintay niya muna na makaalis ng tuluyan ang sasakyan bago niya napagpasyahang tumalikod at pumasok na ng bahay. Mindy, isang hakbang na lang makakapasok na si Mindy ng gate ng bahay nila. Pero dahil sa nakilala agad ang boses ng tumawag sa pangalan niya, ay wala na siya nagawa kung hindi ang tumigil. Well, he always made her world stop spinning whenever he was around. That is why there was no doubt si Jonas iyon. Napapikit si Mindy. Tinipon niya ang lahat ng lakas ng loob na mayroon sa dibdib. Hindi niya inaasahan na darating si Jonas, pero alam niya na kailangan niya itong harapin. He deserved the explanation that she denied from him. Jonas, wika niya. Sinubukang salubungin ang mga madilim sa gabing mukha nito. Ang lalaki bang iyon ang dahilan kung bakit? Punong-puno ng galit ang boses ni Jonas at tumango naman si Mindy. I'm sorry. Nanlaki ang mga mata nito, saka umawang tikom ang bibig. Tumiib ang mga bagang pagkatapos. So gano'n na lang yun, Mindy? Bakit ngayon pa? Pagkatapos ng lahat na nangyari sa atin sa Spain, sa Ibiza? Mahal mo ba talaga ako? Minahal mo ba talaga ako? Bakit kay dali sa'yo na palitan ako? Gusto niyang yakapin si Jonas para kumalma ito. Pakiramdam niya ay sandali na lang, isasabog ng nobyo dahil sa galit.
Pero kung hindi pa niya aamin ang lahat, ay lalo hindi sila magkakaintindihan pa. Ito na ang tamang oras. Hindi kita ganun kadaling pinalitan, Jonas. Dahil noon ko pa alam ang tungkol kay Jervy. I knew I was arranged to be married by someone else. To him, even before I met you. Diretsyong nilagok ni Jonas ang hawak-hawak na beer. Isang tradisyon na yata ng pagkakaibigan nila na kapag may problema ang isa ay kailangan nilang pag-usapan iyon sa Casablanca Clubhouse and Resort. Gusto sanang baliin ni Jonas ang tradisyon nila na iyon dahil maraming pinaaalala sa kanyang lugar. Doon niya madala sa dinadalang pinoproblema at ang simpleng pagpunta roon ay nagpapabalik ng magagandang alaala na pinagsaluhan nila. Mga pangyayari na maari maging memorya na lamang. Hindi niya matanggap iyon dahil nakakadagdag lang ng sakit. Pero dahil wala ng iba pang pribadong lugar sila na maaring puntahan upang magkausap-usap, ay wala siyang choice kung hindi ang tise ng sakit. Isama pa na ang lugar ang pinakamalapit sa mga tahanan nila, lalo na sa mga may asawa na sa grupo na hanggang maaari ay ayaw mawalay ng matagal sa kanilang mga pamilya. Pero sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin siya na narito ang mga kaibigan para damayan siya. May outlet siya sa nararamdamang sakit. Iyon nga siguro ang perks ng isang lalaking walang kapatid. Sa kaso niya, nawalan siya. Minsan, ay naiisip pa rin niya si Joey, lalo na kapag nakakasama ang mga kaibigan ni tinuring nilang kapatid. Pero sa tuwina, ay madalas inaalis na rin niya sa isip ang kapatid. Eventually, pagkatapos na nalaman, ay tinanggap na niya na hindi na sila muli makikita nito. Namuhay na lamang siya na ang mga kaibigan ang itinuturing na kapatid sa buhay. Kapag nagiinom kami, ikaw palagi nagpapatigil sa amin. Hindi ka ba nag-aalala sa atay mo at damn me for being a doctor? I'm not a doctor right now. Gusto kong makalimot. Tumaas ang isang kilay ni Alaric. Halos lahat ng kaibigan niya ay naroroon sa lugar maliban na lang kay Blake. Pagkatapos sa ilang pagkakataon na hindi nagpapakita si Riker, ay nakabalik na uli ito sa Pilipinas. Napansin niyang tila may malaking pinagbagong kaibigan niya. Mukhang may galit din si Riker sa mundo dahil tahimik ito. We are here, Jonas. Kaya nga tayo nagtipon-tipon dito, hindi ba? We are here to solve your problems. Props lang ang mga beer dapat. Sabihin mo sa amin ang problema mo. Is this about Tita Elvira? Umiling si Jonas. We are fine and she is okay. Kumunot ang noo ni Easton. E tungkol saan ang pagdadrama mo? Is this your career? O siguro nga, wala ka namang love life kaya hindi dapat maisip iyon. He glared at Easton. Ito ang palagi nangaasar sa kanya, sa kawalan niya ng love life. What? Naguguluhang tanong ni Easton. Bakit mukha kang galit? Huwag mong sabihin na mayroon ka ng girlfriend at iyon ang pinoproblema mo ha. Bumuntong hininga si Jonas. I had a girlfriend. Napatingin sa kanyang lahat. Had? You mean you really had a girlfriend? How come we didn't know about that? Naglihim ka sa amin, Jonas. Pero ikaw mismo nagsabi sa amin na wala kang dapat ililihim sa amin. Remember what you said when Easton had a problem? Tuloy-tuloy na sermon ni Alaric. I can't believe this. You really had a girlfriend. Tell me, ilang araw ka na naglilihim sa amin? Si Easton ulit. Sinubukan niya magpaliwanag sa mga ito. It was, hindi pa man tapos si Jonas, ay pinutol na siya ni Easton sa pagsasalita. At parang sa lagay na nararamdaman mo, ay mahal na mahal mo ang babaeng iyon. Pain and sorrow are painted on your face. Nagiinom ka ng higit sa ginagawa mo rito. Is she really worth it? Do you really love her that much, ha? Pwede nga, if you really love her this much, then maybe you'd like to marry her too. Oh boy, you don't marry a girl just met. Tumaas ang isang kilay ni Riker. That line sounds familiar. Ngumisi si Nimbus. Frozen? Pinapanood palagi ni Nimrod yan. Seriously, Easton? Namula si Easton. Sorry, soon to be daddy. Masyado naghahanda kaya napapanood na rin ng Disney. Napailing-iling si Jonas sa itinakbo ng usapan. Maya-maya ay bumalik ang tingin ni Easton sa kanya. So ano nga? Do you really love the girl enough to marry her? Hindi niyo ko binigyan ng pagkakataon para magpaniwalag kanina. Kaya kung ano-ano ang naging conclusion niyo, wika ni Jonas. Pagkatapos
ay ipinaliwanag niya sa mga kaibigan ang totoong nangyari sa pagitan nila ni Mindy at ang problema sa relasyon nila. As expected, ay lumabas ang pagkakagulat sa mukha ng mga ito. Pero sa apat na kasama ay si Riker ang tila pinaka-naapektuhan sa sinabi niya. Parang exaggerated na ang panlalaki ng mga mata nito, pati na rin ang pagdidilim ng muka. Sinasabi mo sa amin na pumayag ka sa ganong klase ng relasyon? I didn't even know she was arranged to be married. Pinagkatiwalaan ko siya, kaya akala ko ay wala siyang itinatago sa akin. Pumayag ako sa ganoong klase ng relasyon dahil malaki ang tiwala ko sa kanya. Wala ganoon ko siya kamahal. I was blinded by the love I have for her. Isa pa, iniintindi ko rin siya dahil alam ko na may pagkukulang ako sa kanya. Ako ang nasa Spain at hindi ko siya maaring palagi nakakasama. Pero isang malaking pagkakamali na nagtiwala ako ng lubos. Gaano man siya ka-inosente ay meron pa rin pala siyang itinatagong sekreto. I should have known. Hindi ko man lang nagawang mag-research na ibulala si Jonas sa sobrang ines. Kailanman ay hindi niya pinagdudahan si Mindy. Malaki ang tiwala niya sa nobya. Kaya naman kapag may mga bagay ito na hindi gaano kinukwento o sinasabi kagaya ng pamilya nito ay hindi na siya nagtatanong pa. Minsan naman ay nagsasabi si Mindy ng ilang impormasyon kagaya ng businessman ang mga magulang nito. Tinatanong din naman niya ang nobya minsan. Totoo naman na businessman pala mga magulang nito. Hindi nga lang basta-bastang businessman at tao sa Pilipinas. Kaya pala hindi gusto ni Mindy na palaging pag-usapan ng pamilya ay dahil sa isang kilalang pamilya pala talaga ito kabilang at may tinatagong sekreto sa kanya. Mali na sobra-sobra niya pinagkatiwalaan ng nobya. Tama si Jonas na pagdudahan niya ang mga naging kilos ni Mindy na maghiwalay sila sa Spain. Iyon naman pala ay talaga may plano ito kagaya noon. Nang sabihin ni Mindy sa email na makikipaghiwalay ito sa kanya pagkatapos ng ilang araw na panlalamig, alam ni Jonas na kailangan niyang gumawa ng kilos. Bumalik ulit siya sa Pilipinas para makausap ito. Nararamdaman kasi niya na malaking problema iyon na kinakailangan na isang personal na pag-usap. Nakumpronta nga niya ang nobya at hindi magawang tanggapin na nangyari. Naging maikli lang ang pag-uusap nila pero naging napakasakit ng lahat. All the time, alam pala ni Mindy na mauuwi lang sa walang relasyon nila pero hindi man lang nito nagawang sabihin iyon sa kanya. Jonas knew this would happen. Pumasok siya sa isang komplikadong relasyon na bata pa lang ay pinagsabihin na siya ng mama niya na huwag gawin. Sa una pa lang ay alam niyang maaari siyang masaktan pero masyado niyang minahal si Mindy kaya hindi ganoong iniisip iyon. Nagtiwala si Jonas na hindi siya sasaktan nito pero nabuhay siya sa pantasya. We are not that active in our home country. Hindi natin masisisi si Jonas na hindi niya naisip na maaring anak palang girlfriend niya ng isang sikat na politiko. Wika ni Nimbus. Pero hindi naman talaga problema yan. Ang sakit na isipin hindi pinagkatiwalaan ni Mindy si Jonas tungkol sa relasyon nila. Like seriously? Hindi ba niya naisip na kaya naman siyang ipaglaban ni Jonas kung sakali? Sabi ni Alaric. Isa pa, mayaman si Jonas. He could help the family financially. Madalas naman ang labanan sa isang eleksyon ay tungkol sa pera, hindi ba? Wika ni Easton. Well, naiintindihan ko ng kaunti tungkol doon. Wala siyang pakialam sa yaman dahil ang gusto nila ay suporta ng isang politiko na makukuha kung makikipag-strong family ties sila sa ibang pamilya. Wika ni Riker. I still don't get it. Ani ni Easton. Umiling si Riker. Hindi niyo talaga naintindihan. Mahirap pigilan ang mga arranged marriages, lalo na kapag nakasalalay pa ang honor ng pamilya mo roon. May kakaiba sa tono ni Riker. Natahimik silang apat at napatingin kay Riker. Seryosong-seryoso ang mukha nito. Arranged marriages really suck. Pagpapatuloy naman ito. Tumaas ang isang kilay ni Easton. Bakit ka ganyan makapagsalita? Parang may pinaghuhugutan. Huminga ng malalim si Riker. Kinuha nito ang beer at dire-diretsyong nilagok. Pagkatapos ay tumiyam ang bagang na nagsalita ito. Damn yeah, because I'm one of the victims of that damn tradition of arranged marriages. Pag-amin nito na ikinanganga nilang lahat. Kinabukasan ay napagdesisyonan ni Mindy na pumunta sa bahay ng ate Minda niya.
Full-time housewife at mother ang kapatid. Kaya alam niya nasa bahay ito nang walang paalam na binisita niya. Sa ngayon ay 3 taon ng kasal ang kanyang ate at sa lalaking pinili ng ama nila at mayroon na rin isang anak na babae. Ang dalawa na ngayon ay magdadalawang taong gulang. Kasama si Ate Minda ay maghilo din siyang sinalubong ni Missy, ang anak nito. Hindi ko inaasa na pagbisita mo, Minda. Anong meron? Tanong nito nang niyaya siya na pumunta sa hardin ng bahay kung saan inihain sila ng katulong na makakain. Hindi ba pwedeng bumisita ko sa'yo nang walang dahilan? Sa totoo lang ay hindi din alam ni Mindy kung bakit naisip na bisitahin si Ate Minda. Basta ang alam niya ay kailangan lang niya na may makasama dahil natatakot siya na mabaliw kapag naiwan na mag-isa. Masyado niyang iniisip ang mga nangyari sa nakaraan. Sobrang bigat ng damdamin niya kapag naisip na sinaktan niya si Jonas. Tinitigan siya ng mataman ng kanyang ate. There's something unusual about you. Naglihes siya ng tingin. Tumingin siya kay Missy na masayang nilalaro mag-isa ang dollhouse nito sa isang tabi. She looks so happy. Ngumiti si Ate Minda. Of course, maayos naman ang buhay namin dito. Masaya ang pagsasama namin ni RD. Mahal na mahal din niya si Missy. Tumingin si Mindy sa kapatid. Mula nang ikasal ito sa piniling lalaki ng ama para sa kapatid, ay wala siya narinig na reklamo. Mukhang tanggap nito nangyari at nakapag-adjust din sa sitwasyon. Ayon sa kapatid ay mabait naman ang asawa nito kaya wala ito naging problema. Hindi kalaunan ay nagtutunan din ang dalawa na mahalin ang isa't isa, lalo na nang dumatay sa buhay ng mga ito si Missy. Kapag naisip na maaari maging miserable ang buhay niya, kapag siya naman ay pinakasal ng ama sa lalaking hindi niya mahal, ay iniisip ni Mindy ang ate niya. Ganoon din ang mga magulang niya na ipinagkasundo rin noon. Arranged marriages were just fine with them. Umaasa siya na maging ganoon din ang sa kanya. But you don't look so happy. Dinamdam mo ba yung masyadong engagement mo kay Jervy? Tumingin siya sa kanyang ate pero hindi nagsalita. Pero sapat ng reaksyon ng mukha niya para malaman nito ang problema. You've really fallen so hard for that guy that you can't get up. Mukhang alam din ni Ate Minda ang itinatago niyang relasyon kay Jonas. Ate, hindi na napigilan ni Mindy ang mapaiyak. Lumapit sa kanyang kapatid at pinakalma siya. Wala namang mali roon. Umiling siya. Everything's wrong, ate. Mahal na mahal ko si Jonas. At sobrang sakit na isipin na hindi kami pwede. Sobrang sakit dalhin na nasasaktan ko siya dahil napakahina ko para ipaglaban ang pag-iibigan namin. Naintindihan kita. Iniisip ko lang ang pamilya natin, kaya kasumunod sa gusto ni Papa. Well, ganoon din naman ako noon. I had a boyfriend then, but I didn't fight for the love I had for him. It wasn't because I am weak. It was because he wasn't worth it. Nagulat siya sa pag-amin ng kapatid. Wala siyang kaalam-alam tungkol doon. Inamin ko sa kanya tungkol sa tradisyon ng pamilya natin, but he didn't even care at all. Hindi ko man lang siya nakitaan ng willingness na lumaban para sa akin. Naging mapait ang ngiti ni Ate Minda. Naging mahina siya o siguro ay dahil na rin hindi sapat ang pagmamahal niya sa akin. Tinanggap ko iyon. Pero ikaw, mahal na mahal mo si Jonas. Hindi ka magkakaganito kung hindi ka noon. Hindi mo rin siya mamahalin ng ganyan kung alam mo na kulang ang pagmamahal na ibinigay niya sa'yo. Kaya kung malaking tiwala mo sa kanya na kaya kanyang ipaglaban dahil mahal na mahal ka niya, lumaban ka. Hindi pa naman hulit ang lahat. Nalagay sa matinding pag-iisip si Mindy sa mga sinabing iyon ng kapatid. Mahal siya ni Jonas at nararamdaman na kaya nitong ipaglaban siya kung sinabi lang niya ang sitwasyon niya sa nobyo. Pero natakot siya noon kaya hindi niya nagawa. Ayaw niya ng gulo. Mahina siya kaya hindi niya kayang harapin iyon. Gusto niyang mabuhay sa pantasya lang at ngayon ay kailangan na niyang gumising kahit ayaw niya. May paraan pa rin naman para mabuhay sa kanyang pantasya at iyon ay kung makakaya niyang ipaglaban si Jonas. Umuwi si Mindy sa bahay nila na iniisip pa rin ang mga sinabi ni Ate Minda. Dumiretso siya sa kwarto niya. Lumapit siya sa cabinet at sa secret area niyon kung saan inilalagay ang lahat ng mga memorabilia kay Jonas. Nakalagay sa isang lock na drawer ang kahon na naglalaman niyon. Kinuha niya ang kahon at dinala sa kama.
Doon nakalagay ang lahat ng mga pag-uusap nila sa chat ni Jonas at talagang pinaprint pa niya mula sa mga online. Kapag naiisip si Jonas at nalulungkot ay palagi niyang binabalikan iyon. Ang mga pag-uusap nila ang nakakapagpangiti sa kanya. Ang lahat ng tungkol kay Jonas ang kasiyahan niya. Kinuha niya ang isang papel. Mula roon ay nahulog naman ang isang plastic na naglalaman ng mga hibla ng buhok. Natatandaan niyang kailan lang ay inalagay sa kahon ang plastic na iyon. Hibla ng buhok ni Jonas iyon. Isang hibla ng mga buhok na iyon na makakapagpatunay ng wagas na pagmamahal sa kanya ni Jonas. Isa iyon sa mga witness nila. May isang bahagi ng gilid ng buhok ni Jonas ang hindi nito pinapagupitan at pinuputol. Palatandaan kasi ang buhok sa tagal na hindi nila pagkikita. Ginugupit lang ang buhok niyon kapag pumupunta ito ng Pilipinas at siya lang ang maaaring gumawa niyon. Ang hibla ng buhok ngayon ay ang huling pinutol niya mula sa pagdating nito ilang buwan nang nakararaan. Isa mga araw na muling pagbabalik ni Jonas ang hindi malilimutan ni Mindy. Iyon kasi unang beses na nalate ang dating nobyo sa usapan nila. Ayaw kasi rito ay nanliligaw ito sa mga kaibigan at sinasabing malapit lang sa kinaroroonan ng mga ito ang Siena College kung saan siya bago nagtatrabaho. Iyon kasi unang beses ni Jonas na makapunta sa lugar dahil kakalipat lang din niya sa school. Nakita niya ang pag-aalala at pagod sa mukha ni Jonas dahil sa pagiging late nito sa usapan nila. Ayaw ng nobyo na makita nag-aagrabyado siya. He always respected her. Gusto ni Jonas ay palagi siyang safe. Gagawin nito ang lahat para sa kanya and she loved him so much because of that. Alam ni Mindy na magiging worth it kung ipaglalaban niya si Jonas. Great love. Naalala pa niya na minsang sinabi sa kanila ng mama nito. Kaya ba niyang patunayan iyon? Kaya ba niya lumaban para kay Jonas? Hindi na naman niya mapigilan ang sarili na mapaiyak sa magulong damdamin. At habang ginagawa iyon, ay naramdaman niya na bumukas ang pinto ng kwarto. Sa tuwina, kapag alam niya mahuhuli sa pag-reminisce sa memorabilia nila ni Jonas, ay mabilis pa sa 4:00 nililigpit niya iyon. She had always been discreet, pero ngayon ay tila ipinako siya sa sitwasyon kahit malaki ang hula niya kung sino maaring pumasok. You've really fallen hard for that guy. Malamig na malamig ang boses ng kanyang ama. Nilakasan ni Minda ang loob at hinarap ang ama. Madilim ang mukha nito. You are officially engaged now, Mindy. Nangako ka sa akin. Panagutan mo iyon. Tanggapin mo sitwasyon mo ngayon. Umiling siya. Papa, I'm really sorry. Hindi ko kaya. Mahal na mahal ko si Jonas. I can't afford to leave him. I can't afford to hurt him because hurting him is hurting myself too. Sa wakas, ay nahanap na niya ang tapang na kinakailangan. Kailangan niya iyon. Mahal niya si Jonas. Maaring huli na ng kaunti, pero hindi pa rin tapos ang lahat. Gusto niya maging matapang na ngayon dahil napagtanto na hindi niya kayang tanggapin na mabubuhay siya na wala si Jonas sa piling niya. Lumapit ang kanyang papa sa kanya, and the next thing he did shocked the hell out of her. Masakit ang ulo ni Jonas nang magising siya. Pagtingin niya sa orasan sa kwarto ay nakitang hapon na. Lalo yatang sumakit ang ulo niya. Hindi siya kailanman nagising ng ganong oras. Pero sa ginawa kagabi, hindi nakatakataka iyon. Ipinagpasalamat na lang niya, naligtas pa at nakatulog pa rin sa bahay niya kahit hindi talaga maalala kung paano siya nakarating doon. Lumabas siya ng kwarto at doon ay nakitang kaibigang si Riker na prenteng nanonood ng TV sa sala. Nang maramdaman ang presensya niya ay lumingon ito. Salamat naman, nagising ka na. Hinawakan ni Jonas ang ulo. This is the worst hangover ever. Tumayo si Riker. Ganyan talaga. Hindi ka naman sanay uminom eh. Iginaya siya nito patungo sa kusina. Inihanda ko na mga kailangan mo para gumaan ang pakiramdam mo. Tumaas ang isang kilay ni Jonas. What's gotten into you? Bakit tila concerned ka sa akin? Nagkibit balikat ito. Ilang buwan din akong hindi nagpakita sa inyo. Gusto ko lang na makabawi. Isa pa, kaibigan mo ko. Para na tayo magkakapatid. Ito ba ang nagagawa ng pag-aasawa sa'yo? Naging isang malaking pasabog para sa kanila ang ginawang pag-amin ni Riker kagabi. Madalas na happy-go-lucky si Riker. May hawig ang ugali nito kay Easton na siyang pinaka-playboy at malaro naman sa grupo nila. Pero ngayon ay nakita niyang tila seryosong seryoso si Riker. Ngumisi ito.
Sabihin na natin na ginawang mature ako noon. That hard, huh? Tumawa ito. Hindi madali ang pinagdaanan ko nitong mga nakaraan, Jonas. Mahirap tanggapin na pinagkasundo ako ng mga magulang ko sa iba, na nagpakasal ako sa isang babaeng wala naman ako nararamdaman. Sandaling natigilan si Jonas sa sinabi nito. Was it hard? I mean, you getting into an arranged marriage? Like hell it was, beyond your worst nightmares, lalo na at pumuntong hininga si Riker. Unti-unti ko na naman natatanggap iyon. Huwag na nating pag-usapan. Gusto kong malaman ng tungkol doon. Ganoon ang magiging lagay ni Mindy. Ayaw kong malaman na naghihirap siya. Sa kabila ng pagsisinungaling at pagkawala ng tiwala sa nobya, gusto pa rin ni Jonas ang makabubuti dito. Ayaw niyang isipin na maghihirap at masasaktan ito. Ngumiti si Riker. Isa sa mga dahilan kung bakit ako narito. Gusto kitang makausap na masinsinan tungkol dyan. Pero bago yon, gusto ko muna na maging malinaw ang isip at maging maayos ang lagay mo. Kumain ka muna at pagkatapos ay maligo. Sinunod niyang sinabi ni Riker. Pagkatapos na magawa iyon, ay pumunta uli sila sa sala para mag-usap. Unang beses ko makita na saktan ka ng ganoon, Jonas. Hindi ko nagustuhan iyon. Pero hindi ko rin magugustuhan kung hahayaan mo na lang na magiging ganoon ang sitwasyon. We deserve to be happy. Bumuntong hininga siya. She chose her own path. Itinago niyang lahat sa akin. Ni hindi man lang niya ako pinagkatiwalaan para ipaglaban siya. Lubos na ikinasama ng loob ni Jonas iyon. Naiintindihan ko si Mindy, pero sa tingin ko ay pinili lang niya ang maaring makabubuti sa pamilya niya. Ganoon din ang nangyari sa akin. Hindi ko man ginusto ito, pero dahil sa pagmamahal ko sa pamilya ko, naging selfless ako. Napalunok si Jonas. May punto si Riker. Kung makabubuti para kay Dr. Elvira na magpakasal siya sa isang taong hindi niya mahal, gagawin din siguro niya. Malaki ang pagmamahal niya sa ina. Ganoon din si Mindy sa pamilya nito. Ang tanging pagkakamali lang ni Mindy ay sinunod lang nito ang gusto ng mga magulang para dito. Tiniis ng dating nobya ang sakit para sa mga ito. Just like Riker, he became selfless. Pero hindi ibig sabihin na tamang ginawa ko ang ginawa namin. Lalo na sa lagay nyo na meron din na masasaktan. Naging mahina si Mindy para ipaglaban ka. Pero babae siya. Most girls are weak. Ikaw ang lalaki, malakas ka, at kung mahal mo talaga siya at naniniwala ka na ganoon din siya sa'yo, gagawin mo ang tama. Ipaglalaban mo siya sa kabila ng lahat. Matagal na hindi nag-react si Jonas sa sinabi ng kaibigan. Ipaglaban. Sa una pa lang naman ay kaya niyang gawin iyon. Alam niyang mahirap, lalo na at pinagsabihan pa siya ng ina tungkol sa komplikadong relasyon at magiging risk niyon. Pero mahal niya si Mindy. Ayaw niya maging mahina kagaya na lang na nangyari sa mama niya at sa unang pag-ibig nito. Gusto niya maging masaya at hindi magsisisi sa huli kagaya ng ina na hindi na ipaglaban ang pag-ibig nito. Gusto niya magkaroon ng partner habang buhay at tanging kay Mindy lang niya nakikita ang hinaharap niya. Akma magsasalita na ulit si Jonas nang pinigilan naman siya ng susunod-sunod na doorbell sa condo unit. Inuna niya muna iyon bago sagutin si Riker. Pagkabukas sa pinto ay isa hindi inaasahang bisitang nakita niya. Mindy, agad na yumakap at nagsumiksik sa dibdib ni Jonas ang nobya. Umiiyak si Mindy. Nang tingnan ito ay napansin na mumula ang isang bahagi ng mukha nito. Napatiimbagang siya nang maisip kung bakit ganoon. Someone had slapped her. I'm sorry, Jonas. I'm so sorry. Naging malaking pagkakamali na saktan kita. Na hindi kita nagawang ipaglaban. Pero handa na akong gawin iyon ngayon. Hindi man sila pumayag. Gusto ko na ipaglaban ka. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya na mabuhay nang wala ka. Kaya ko nang tiisin ang gulo. Ang sakit mula sa pinakamamahal kong pamilya kung yun ang kailangan. Huwag ka lang mawala sa akin. I'm willing to fight for you. Nanatiling nakatitig lang si Jonas kay Mindy. Hindi makapaniwala sa mga narinig. Kilala niya ang nobya na babaeng madalas na nabubuhay sa takot. Kaya isipin na handa itong lumaban at alisin ang takot para sa kanya ay pinataba ang puso niya. Ang tanggapin nito ang ibinigay na sampal ng maaring isa sa mga magulang na humadlang sa pagmamahala nila ay malaking bagay para sa kanya. Tumingala ito sa kanya. Mahal mo pa rin naman ako, hindi ba, Jonas?
Sasamahan mo ko sa pakikipaglaban ko, hindi ba? Puno ng pag-asa na sabi nito. Hinalikan niya ang noo ni Mindy. You don't have to worry about it, mi amor. My love for you is like a circle. It doesn't have an end. Hindi na malayan ni Mindy na nakatulog pala siya. Hindi naman katakataka iyon dahil na rin sa sitwasyon niya nang bigla na lang dumating sa condo unit ni Jonas. Naging masakit para sa kanya ang naging pag-uusap nila ng ama kanina, dahilan para umalis siya ng bahay nila. Naintindihan niyang galit ng ama, umasa ito sa kanya. Nangako siya pero hindi na panindigan iyon dahil napagtantong hindi niya talaga kayang iwan na nobyo. Tanggap niya na nakatikim siya ng sampal na unang beses na ginawa ng papa niya sa kanya. Pero hindi siya natakot sa mga iyon dahil mas malaki ang kagustuhan niya ngayon na ipaglaban ang gusto. Gusto niyang maging matapang para kay Jonas, para sa pag-iibigan nila, at sa kabila ng dinanas, masasabi pa rin ni Mindy na maswerte siya dahil tinanggap pa rin ni Jonas sa kabila ng lahat. Pinagpahinga siya ni Jonas pagkatapos sila mag-usap kaya nasa kwarto siya ngayon. Nakita niya mula sa orasan nito na gabi na, napagpasyahan niya lumabas ng kwarto. Pero bago pa nagawa iyon, ay may dalawang boses siyang narinig na pumigil sa kanya sa akmang gagawin. I love you, daughter, sir. I'm going to fight for her. Narinig niya ang boses iyon ni Jonas. Gulo ang aabuti na pagmamahal mo na ito sa anak ko, Mr. Tolentino. Naiintindihan mo ba yun? Boses naman iyon ng kanyang ama. Kung paano ito nakarating sa condo unit ni Jonas at nahulaan na naroon siya, ay walang alam si Mindy. Certainly, sir. But I'm willing to fight witches and dragons to have your princess. Ganoon ko po siya kamahal. Sinubukan buksan ni Mindy ang pinto ng kwarto ni Jonas nang makita mukha ng mga ito. Seryosong-seryoso ang mukha ni Jonas at inaasahan na galit naman ang papa niya. Pero mahinahon lang ang mukha ng huli habang matamang tinitingnan si Jonas. Alright, bumuntong hininga ang kanyang ama. Inaamin ko na nagkamali ako sa ginawa ko kay Mindy. Sinaktan ko siya at kinain ako ng konsensya ko dahil doon. Mahalaga para sa akin ang pagkapanalo ko sa eleksyon. Pero napagtanto ko na mas mahalaga ang anak ko sa akin. Nasaktan ako na nasaktan ko ang anak ko. And I'm really sorry about that. Iyon talaga ang dahilan kung bakit ako pumunta rito. Kumunot ang noo ni Jonas. Kasabay ng pagkunot din ang noo ni Mindy. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong na nobyo. Sinadya kong ipahanap kung saan ka nakatira. Dahil alam kong sa'yo pumunta si Mindy. Pagkatapos sa masakit na pag-uusap namin kanina. Pero hinanap ko si Mindy. Hindi para pagsabihan ko siya sa pagsuway sa akin. Hinanap ko siya dahil gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Gusto kong bigyan ng blessing ang pagmamahalan niyo. Simula pagkabata ay naging napakabait na bata ni Mindy. Lahat ng gusto namin para sa kanya ay sinusunod niya. Inintindi niya ang pagiging mahigpit namin. Sumunod siya sa lahat ng gusto namin. Kaya napag-isip-isip ko na ngayong may hinihiling siyang malaki, bakit hindi ko maaring ibigay iyon? Noon ko lang nakita na nag-stand up para sa isang bagay si Mindy. Kinalaban niya kami para sa'yo. Naging proud ako sa anak ko nang dahil doon. She finally has the backbone to fight for someone. Nagulat lang talaga ako kaya nagawa kong saktan siya. Pero nang wala na iyon ngayon, ang mahalaga ay ang kaligayahan ng anak ko. At dahil nakikita ko rin na ganoon ka para sa kanya, wala na akong dapat ipag-alala pa. Nagliwanag ang mundo ni Mindy sa sinabi ng papa niya. Napahawak siya sa dibdib sa sobrang tuwa. Gusto na niyang lumabas mula sa kinatatayuan para yakapin ito at si Jonas. Sa wakas ay wala na makakapigil pa sa pagmamahalan nila. Pero bago pa magawa iyon ay muli nagsalita ang kanyang ama. Pero hindi ibig sabihin nito ay masasabi kong maayos ng lahat para sa inyo ni Mindy. Naging opisyal na ang pagkakasundo ko sa kanilang dalawa ni Jervy. Jervy seems so interested in her. Isama pa na malamang inaibalita na rin niya sa mga kaibigan ang mangyari. Magiging malaking kahihiyan para kay Jervy at sa pamilya nito kapag umatras si Mindy. I understand, sir, and I'm going to take action. Ang mahalaga sa ngayon ay ang natanggap niyong tungkol sa aming dalawa. Wika naman agad ni Jonas. So much for being a responsible guy, naisip ni Mindy. Palagi na lang ganoon si Jonas at nakakaramdam siya na unfair na palagi ang nobyo na lang ang nag-e-effort para sa kanila. Samantalang siyang gumawa ng gulo. Sa halip na aminin ang tunay na nararamdaman, bago pa man maging opisyal ang engagement niya sa lalaking pinili na ama, ay pinili niyang itago iyon.
at tanggapin na lang na hindi sila ni Jonas para sa isa't isa. Huli na ang lahat at maaaring gumawa iyon ng malaking damage. Kasalanan niya iyon at hindi dapat si Jonas ang gumawa ng aksyon para maayos iyon. It was time to do the right thing again. Lumabas si Mindy ng kwarto sa gulat ng dalawa. I heard everything and everything's going to be alright. Dahil akong gumawa ng gulo at hindi inagapan iyon, ako dapat ang umayos nun. Akong gagawa ng kilos. Kakausapin ko si Jervy. Magiging mahirap pero magiging worth it din iyon. It was time to be strong now. Malaki na siya. Hindi na lang siya ang Mindy na gulong-gulo pa ang isip noon. Gagawin niya ang lahat para maayos ang gulo na ginawa para sa pagmamahalan nila ni Jonas. Nagpasalamat si Mindy na mabilis siya na pagbigyan ni Jervy na makausap ito ng masinsinan. Kinabukasan ng tanghali ay nakipag-lunch date siya sa binata. Naisip nilang si Jervy muna kausapin dahil ito naman ang papakasalan niya. Kapag nakumbinsi nila ang binata, ay parang nakumbinsi na rin nila ang pamilya nito. Naniniwala siya na mas may karapatan si Jervy dahil ito naman talaga involved sa bargain. Ipinapanalangin nga lang ni Mindy na sana ay maging madali lang iyon. Pumayag ang kanyang papa at si Jonas sa gusto niyang gawin. Pero kahit ganoon ay hindi siya lubusang pinabayaan ng mga ito, lalo na si Jonas. Umayon man ito sa kagustuhan na siya umayos ng gulo na ginawa dahil sa pagpayag na magpakasal kay Jervy ay gusto nito nakasuporta rin sa kanya. Nasa isang table sila, hindi kalayuan si Jonas at pinapanood ang pag-uusap nila ni Jervy. Gusto nito iyon para daw kapag hindi niya nagawa ng maayos ang pangungumbinse ay gagawa rin ito ng kilos. He wanted to back her up. I'm quite surprised. Namiso ba ako kaya isang araw pa lamang ang nakalilipas ay niyaya mo na ulit akong lumabas? Wika ni Jervy, puno ng kumpiyansa sa sarili. Nakangisi ito. Tiningnan niya ng mataman si Jervy. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang nararamdaman pa rin sa binata. Tama ba talaga ang maisip niyang may kahawig ito kay Jonas? Samantalang wala na siya sa sitwasyon nung unang pagmasdan ng tsura nito. Malaki talaga ang hawig ni Jervy sa nobyo, pero hindi niya maintindihan kung bakit. Alam niya na may kapatid si Jonas bago inampon ni Dr. Elvira, pero alam din niya na patay na iyon. Maari bang mabuhay ang isang matagal ng patay? Baka kahawig lang talaga niya si Jonas. Inalis ni Mindy ang iniisip. Huminga siya ng malalim. Hindi, Jervy. This was a serious thing. Tumaas ang isang kilay nito. Kailangan ko bang kabahan para dyan? If you have strong feelings for me, you should. Gusto ko na mag-back out sa kasal natin. Diretsyong sabi niya. Sandaling natigilan si Jervy. Maya-maya, ibahagya ng dilim ang mukha nito. Bigyan mo ako ng magandang paliwanag kung bakit. Sabi nito, I am in love with someone, Jervy. Hindi ko kaya magpakasal sa'yo na minamahal akong iba. Ayaw kong lokohin ka. Kaya hanggang maaga pa, ay ginagawa ko na ito. Tumiim ang bagang ni Jervy. Kinakabahan si Mindy dahil ramdam na hindi nagustuhan ng binatang paliwanag niya, pero gusto niya mag-isip ng positibo. At paano tungkol sa kasunduan ng pamilya natin? Alam mo naman siguro ang dahilan na pakikipagkasundo sa atin, 'di ba? It's for your family's sake too. Pumayag ba sila? Makakaya ba ng papa mo na mawala ang suporta ko at ng pamilya ko kapag hindi matuloy ang kasal? Pumayag na sila, Jervy. Pero alam ko na kahit ganoon ay hindi pa rin maayos ang lahat. Kasama kayo sa kasunduan. Ikaw, mas malaking pabor sa inyong gusto ko. Lalo na at baka naipagkalat mo na sa ibang lahat. Naintindihan ko rin naman na isa sa mga consequences na hinihingi ko sa iyo iyon. Alam ni Mindy na magiging mahirap iyon para sa kanyang pamilya. Lalo na sa papa niya. Naintindihan niya. Pero ipinangako niya na kahit ganoon, hindi man nila makuha ang suporta ng pamilya ni Jervy ay gagawa siya ng paraan. Maaring malaki ang may tutulong talaga ng pamilya ni Jervy para sa pangarap ng ama. Pero hindi lang naman talaga iyon ang paraan. Hindi pa rin siya mawawala ng pag-asa na makakamit ng kanyang ama ang pangarap nito, hindi man siya makapagpakasal sa isang politikong pamilya. Tama ka, hindi nga madali na desisyon nito, Mindy. Masyado ko nabigla sa sinabi mo, hindi ko ito inaasahan. I thought you were fine with it. Umiling-iling ito. It's hard to accept this. Jervy, hinawakan ni Jervy ang kamay niya. Pumuntong hininga ito pagkatapos ay nagsalita. Hindi napigilan ni Mindy na mapaiyak nang marinig ang sagot at naging desisyon nito.
pakiramdam ni Jonas ay namutla siya na makitang umiiyak si Mindy. Sinadya niyang nakaharap sa nobya ang pwestong pinili sa restaurant kung saan pinili nitong makipag-usap sa fiancé. Iyon na nga bang sinasabi niya, kaya gustong samahan si Mindy kahit nasa malayo siya. Maaari itong masaktan at iyon ang bagay na pinakaayaw niyang mangyari. Umiling-iling pa si Mindy habang patuloy sa pag-iyak dahil sa lalaki. Hindi na makakaya ni Jonas ang lahat ng iyon. May tama rin naman si Mindy na gusto nitong ito mismo ang mag-ayos ng gusot na ginawa. Gusto niyang ipagmalaki ang nobya ng dahil doon. She had learned how to be strong now, pero kahit ganoon, inborn na yata sa kanyang pakiramdam na ayaw niyang may masaktan na kahit sino, lalo na sa isang taong pinakamamahal pa niya. Tumayo si Jonas. Hindi man siya sigurado sa tinatakbo ng usapan ng mga ito, ay alam niyang kailangan na niyang gumawa ng kilos. Kung umiiyak si Mindy, ibig sabihin lang niyon ay nasasaktan ito. Maaring hindi natanggap ni Jervy ang gusto ng nobya. Back up siya ni Mindy kaya kailangan niyang tulungan. Sa paglapit niya ay napagtayo rin naman ang lalaking pinagkasundo kay Mindy. Lalo naggitngit sa ines si Jonas dahil nagkabungguan silang dalawa. Pero dahil sa nangyari ay nasilayan niya ang mukha ng lalaki. Kung kanina ay namutla siya na makita umiiyak si Mindy, pakiramdam niya ngayon ay mas lumala pa. Parang hinigop ang dugo sa buong katawan niya habang pinagmamasdan ang itsura ng lalaki. His eyes, his nose, his mouth, it all looked like the same as his. Pakiramdam niya ay tumitingin siya sa pinaitim lang na kaunti na version niya. Jonas felt like sinking when he realized why he resembled this guy. Hindi kaya Joey? Nanlalaki ang mga mata niya habang sinasabi iyon. Kaunti na lang din at mapapaiyak na siya. Maari nga kaya ang lalaking ito ang nawawala niyang kapatid noon? Maari, hindi naman 100% na patay na siya, hindi ba? At hindi mo rin pinaimbestigahan ang tungkol sa pagkamatay niya. Kahit na may kaya na umampun sa'yo at afford na noon ang pag-iimbestiga, kumunot ang noon ng lalaki. Excuse me? Walang pasabing niyakap niya ito at sa pagkakataong iyon ay nanginig naman siya sa naramdaman. He felt something unusual. Ano nga bang tawag sa mga ganoon? Lukso ng dugo. Ganoon man ay naramdaman din ni Jonas ang pagkatigil ng lalaki. Siguro ay naramdaman din ito ang nangyari sa kanya. Jonas? Anong nangyayari? Pinutol ni Mindy ang moment nila. Mangiyak-ngiyak si Jonas nang tumingin siya sa nobya. I think he's my lost brother. You led me back to him, Mindy. Nagbakasyon ang mama ni Jonas sa Pilipinas at ngayong araw ay nagaya itong mamasyal sa Tagaytay. Dahil abala ang nobyo ngayong araw ay si Mindy ang sumama sa matanda. 1 buwan na rin nakalilipas mula na magkaayos sila at masasabi niya napakaayos na ng lahat sa buhay niya. Lalong-lalo na sa relasyon nila ni Jonas. Hindi kagaya ng inisip ni Jonas, naging madali na maintindihan si Mindy ni Jervy. Sabi ng lalaki na nang mahirap para dito na tanggapin ang pag-ayaw niya. Pero hindi rin naman daw nito ipagpilitan ng sarili. Nang dahil doon ay napaiyak siya sa sobrang tuwa. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadali ang pamimilit niya kay Jervy. Pero kung mahirapan man siya sa pangungumbinsi rito, sa tingin niya ay hindi rin magtatagal iyon pagkatapos ng isang malaking revelasyon tungkol kay Jervy at kay Jonas. Kaya pala ganoon na lang ang pagtataka niya sa sarili na nakikita si Jonas sa fiancé. Kaya pala magkamukha mga ito. It was because Jervy was Jonas' long-lost brother. Ilang taon din ako umasa noon na magkikita tayo hanggang sa dumating sa akin ang balita tungkol sa batang nabiktima ng sindikato na inakala ko na ikaw. Kasi edad mo lang din siya at may malaki siyang hugis peras na balat sa likod. Ngunit isang pagkakamali lang ang lahat. Pagkakwento ni Jonas kay Joey na Jervy na ngayon na pinaniwalaan ang nadiskubre at sinasabi ng una na kumpirma lalo ni Jonas na si Jervy nga ang nawawalang kapatid nang tingnan ang likod ni Jervy at mayroong malaking balat nga roon. Isama pa na kaya naniwala agad si Jervy ay dahil may naramdaman din itong kakaiba na makita si Jonas. Bata pa lang ako ay inamin na sa akin na ampon lang ako. Madalas na iniisip ko rin kung sino nga ba talaga ang tunay na pamilya ko. Buhay pa ba sila? Kung may kapatid pa ba ako? Kung may pag-asa ba ako na makita ko ulit sila?
Pero namuhay ako na iniisip na imposible na iyon. Napakabata ko pa nang mawala ako at hindi ko nga daw masabi ang tunay na pangalan ko. Tanging Jervy lang daw ang nasabi ko noon kapag tinatanong ako nang matagpuan ako ni na Papa na natutulog sa harap ng bahay nila noon. Kwento ni Jervy. Hindi ko alam kung ano nangyari, kung bakit bigla ka na lang nawala sa evacuation center noon. Pinilit kitang hinanap. Nagsumbong ako sa pulis, pero dahil siguro bata pa ako, ay hindi nila ako ganong inasikaso. Isama pa na mahina rin ang kapangyarihan ni na sister. Naintindihan ko rin na hindi lang ako inaasikaso nila, kaya naging mahina at hindi matagumpay ang paghahanap ko. Sumuko ko sa iyo, Joey, nang ampunin ako ni Dr. Elvira at kahit alam kong kaya niyang i-afford ang lahat na pag-iimbestiga tungkol sa iyo, ay hindi ko ginusto pa na gawin. Napakasakit naman nangyari at ayaw ko nang balikan ang mga iyon. Gusto ko na lang nakalimutan ng lahat. Pero talaga malaro ang tadhana. Pinagtagpo ulit tayo. Ngumiti si Jervy. Hindi ko rin inaasahan, pero naniwala ako na maaring ikaw nga ang nawawalang parte ng pagkatao ko. Something unusual happened to me when you hugged me. Napakamapaglaro ng tadhana. Wika nito. Pero siguro ay lahat din ay nangyayari na may rason. Kaya naging medyo huli na si Mindy na ipaglaban ang pag-ibig niya sa'yo. Ay dahil gusto rin ng tadhana na magkita tayo. Hinawakan ni Jonas ang kamay ni Mindy. Yes, she led me back to you. Tinapik ni Jervy ang likod ng kapatid. And because of it, nararapat ko lang talaga na pagbigyan siya sa gusto mo. I'll give her back to you. Hindi sekreto kay Mindy ang tungkol sa pagkakaroon ng kapatid ni Jonas bago ito inampon ni Dr. Elvira. Pero dahil na rin sa inakala na nobyo ay patay ng kapatid, ay hindi kailanman dumapo sa isip niya. Kahit naiisip na kamukha ni Jonas si Jervy, ay maaring si Jervy na pala iyon. Isama pa na nasanay rin siya na Jervy ang tawag sa naging fiancé kaysa sa totoong pangalan nitong Joey. Iyon kasi ang nickname ng lalaki at mas preferred din ni Jervy na tawagin ito sa ganoong palayaw. Naging mapaglaro ang tadhana sa kanila, pero ipinagpasalamat ni Mindy na sa mabuting paraan naman ang mga iyon. Naging maayos din ang pagsasama ni na Jonas at Jervy. Natanggap agad ng mga itong isa't isa. At agad din natanggap ng mga nag-ampon sa kapatid ang hindi inaasahan na pagkikita. At nang dahil doon, ay lalong naging kakampi nila si Jervy tungkol sa pag-ayaw ni Mindy sa engagement nila. Hindi naman nagtagal, ay nakumbinsi rin nila ang pamilya ni Jervy sa pag-ayaw niya. Si Jervy ang lubos na nagpaliwanag na rin sa mga ito, kaya naging madali lang iyon. Sinabi ng lalaki na sa kabila na nangyari ay maasahan pa rin ng ama ni Mindy ang suporta nito sa darating na eleksyon. After all, Jervy owed it to Mindy for uniting with him with his long-lost family. It was a very blissful and busy month. Marami nagbago sa buhay nila, pero lahat ay para sa ikagaganda niyon. Pati ang relasyon ni Mindy at ni Jervy ay naging maayos din dahil kay Jonas. Wala ng hard feelings dahil sa pag-back out ni Mindy. Naging malapit pa nga sila ni Jervy, naging magkaibigan ng turing sa isa't isa. At sa katunayan nga ngayon, ay kasama rin nila si Dr. Elvira o tinatawag ni Mindy na Mama Elvira, ang lalaki sa pamamasyal sa Tagaytay. Naaliw ng gusto si Mama Elvira sa Tagaytay, kaya gabi na makaalis sila roon. Pero hindi papapigil ang mama ni Jonas sa paggala dahil na makababa sila, nagyaya naman ito sa Nuvali sa Santa Rosa upang mamasyal doon. Pinagbigyan nila ito ni Jervy. Nang nasa Nuvali ay si Jervy ay nagpresenta na magtulak ng wheelchair ng ginang. Maraming tao sa lugar dahil na rin sa Sabado siguro. Isama pa na may nakita silang event yata na magaganap doon. May sounds dahil tila may banda at iba't ibang ilaw kasi. Marami ring taong pumapalibot sa mismong area. Ano kayang meron? Nagtatakang wika ni Mindy. Napansin niya na tila naging mapaglaro at kakaibang ngiti ng dalawang kasama niya. Puntahan natin para malaman natin, yaya ni Jervy. Sabay-sabay silang nagpunta sa event na kahit tila nagsisiksika ng mga tao, ay binigyan pa rin sila daan nang para makapunta doon. Nang makita kung anong tila kaguluhan, ay may isang pamilyar na kanta at tinig na narinig si Mindy. Magkalayong agwat, gagawin ang lahat, mapasayo lang ang pag-ibig na alay sa'yo.
It was Jonas' voice and he was singing their favorite song. Iyon ang paborito nilang kanta dahil ang kantang iyon ay nagpapahiwatig tungkol sa isang long-distance relationship na uri ng relasyon nila ni Jonas. Sa tuwina kapag magka-Skype sila ng nobyo ay kinakanta nito iyon sa kanya. Hindi maintindihan ni Mindy ang nararamdaman. Tumingin siya sa paligid at nanlaki ang mga mata na makita naroroon din ang pamilya niya. Nakangiti ang mga ito sa kanya. She felt so overwhelmed. Iyon ba ang pinagkakaabalahan ni Jonas kaya hindi ito nakasama? Hindi kasi nito sinabi ang tunay na dahilan kung bakit hindi masasamahang mamasyal ang ina sa Tagaytay. Nag-assume na lang siya na may aasikasuhin ito na kung ano sa CCG. Naramdaman niyang hinawakan siya ni Jervy. Go and enjoy yourself. Ang makita lang si Jonas ay naaliw na siya. Pero makita itong hinahara na siya, it was beyond amazing. Dito ay umaga at siyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan ay umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay makakapiling ka. I love you, Mindy. Ang pag-intermission pa ni Jonas sa ginagawa nito, hindi na napigilan ni Mindy na mapaiyak. Isang malaking sorpresa para sa kanyang ginawa ni Jonas. Nang matapos ang nobyo, ay nagpalakpakan ang lahat ng mga tao. Pagkatapos, ay may kinuha itong malaking punpon ng bulaklak at ibinigay sa kanya. Iyon na yata ang pinakamagandang bulaklak na nakita at natanggap sa buong buhay niya. Jonas, gusto na niyang yakapin ang nobyo dahil sa saya sa ginawa nito sa kanya ngayon. Sinong babae hindi gugustuhin na pakitaan ng lalaki na pagmamahal nito sa harap ng maraming tao? Isama pa na sa lagay ng relasyon nila dati, pakiramdam niya ay naging sobrang malaya na sila ngayon para doon. And it was a very nice feeling. Pagkatapos ibigay sa kanyang bulaklak, ay lumayo si Jonas sa kanya. May isang tugtog ulit ang pumuno sa lugar at kung kanina ay kumakanta ang nobyo, ngayon naman ay sumasayaw. 105 is a number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. Sa una ay si Jonas lang sumasayaw hanggang sa may kasabay na rin itong mga dancer. Sa pangalawang kanta ay may hinala na siya kung ano talagang ibig sabihin ng sorpresa nito. Lalo siyang napaiyak. Tumigil si Jonas sa pagsasayaw nang dumating ang chorus ng kanta. Lumapit ito sa kanya at dinala siya sa gitna kung saan pinalilibutan naman sila ngayon ng mga backup dancers. Isinayaw siya nito roon. Nakita niya mangyak-ngyak na rin ang nobyo. Tumigil ang kanta pagkatapos ng chorus. May nag-abot ng microphone kay Jonas. To my very special girl, to my best friend, Angel, and everything. You have taught me so much. I am a man now because of you. Tila kinakabahan pa ang wika ni Jonas. I would like to thank God and I thank God every day dahil sobrang espesyal ko naman na bigyan niya ako ng tulad mo. I would like to spend the rest of my eternity with you. So Mindy, will you marry me? Pagkatapos niyon ay lumuhod ito at ipinakita sa kanyang sinseng. May nagbigay kay Mindy ng microphone. Dahil sobrang overwhelmed sa nararamdaman ay matagal-tagal din siya nakasagot. Bata pa ako nakangising wika niya. Inaalala ang naging pagtanggi sa unang proposal ni Jonas. Pero wala na ako ibang lalaki pang gustong makasama kung hindi ikaw. Wika niya sa pagitan ng luha. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nakita niya ang ngiti sa lahat ng mga taong naroroon ng pag-asa sa magandang sagot niya sa tanong ng nobyo. Tumingin siya kay Jonas at nakita ang sincerity at hope sa mga mata nito. And with those eyes, who can say no? Lalo na at maayos ng lahat sa pagitan nila. I have one question. Maya-maya ay wika ni Mindy. Do I bring out the best in you? You don't have to ask that. You know you do. Nakangiting wika nito. Ngumiti rin siya. Then yes, tumayo si Jonas mula sa pagkakaluhod at niyakap siya. Niyakap din niya ito. She said yes! She said yes! Sigaw nito. Punong-puno ng saya ang boses. At ganoon din ang puso ni Mindy. I love you so much, Jonas. I could only see forever in you. You're the light of my life, the best boyfriend ever, my Spanish boyfriend. Pinisil ni Jonas ang ilong niya. Your Spanish fiancé now. See? Ngingiti-ngiting sabi niya. Saka nagsumiksek sa yakap nito.
Halos wala nang mahihiling pa si Mindy ngayon. She always knew that Jonas was the man for her. Masaya siya na ipaglaban ang nobyo at dahil doon, inaani niya ang naging magandang consequences ng pagiging matapang. Nakuha niya ang pagmamahal ni Jonas at ang kalayaan na akala niya hindi makukuha noon. Pero ganoon nga sigurong pag-ibig. Minsan, kailangan mong gawin ang pinakakinatatakutan mong bagay dahil iyon mismo ang makakapagpalaya sa iyo. After all, you have to fight through some bad situations and days to earn the best days of your life. And this day was one of the best. And Mindy knew that the days that were to come would also be so. Dahil sa piling ni Jonas, doon niya may papaliwanag kung ano talagang salitang forever. Hay mga ka-felicidad, isang happy ending na naman ang ating nasaksihan sa pagitan ni Jonas at ni Mindy. Sana po ay patuloy ninyong suportahan ang aming channel. Maraming salamat po. Shoutout po kina Nuray ni Aini at Jerilyn Tagumaya. Maraming salamat po.